Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Isinusulong ngayon sa Senado ang isang draft resolution para ipabasura ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte kahit hindi dumaraan sa paglilitis. Ang nasa likod nito, ang kaalyado ng mga Duterte na si Senador Bato de la Rosa. Pero umaalma dito ang ilang senador. Nanindigan sila ang kailangan dinggin ng Senado ang impeachment case na mandato ng saligang batas. Nakatutok si Ma'am Gonzales. Sa draft resolution na kumalat sa Senado, ipinapabasura ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte nang hindi dumaraan sa paglilitis. Nakasaad dito na dahil hindi pwedeng tumawid sa susunod na 20th Congress ang impeachment trial ng bise at wala ng oras ang kasalukuyang Senado para talakayin ng articles of impeachment dahil pa-adjourn na sila ngayong June 13, dahil na rin sa timing ng pagtransmit ng Kamara sa kanilang impeachment complaint, dapat ideklara ng Senado ang de facto dismissal ng impeachment case laban kay Duterte. Walang pirma at pangalan ng may akda, pero may ilang senador na nagkumpirma merong tumatrabaho ng dismissal ng impeachment complaint sa pamamagitan ng botohan. Pinapapirmahan po sa inyo. Pinapapirmahan. Hindi pinapabasa lang. Pwede po malaman kanino galing. Kanino galing? Sino nagbigay sa'yo? Ano lang. Let's just keep it in confidence. Si Senador Bato de la Rosa na kilalang kaalyado ng mga Duterte, patay mali siya nung una. Pero nang lumaon, inamin niyang siya ang nasa likod ng pinapaikot na draft resolution. Pero kung tatanungan, konsulta. May nakuha na po ba kayo kung ilan ng susuporta? Lumaya na pag sizable na yung number na sumuporta. Kasama namin, may mga ibang draft. So, siguro i-incorporate yun kung ano yung magagandang provision doon sa kanilang mga draft para mapaganda yung final version at magiging acceptable sa lahat. Pwedeng makuha ang suporta ng lahat, ng karamihan. Whether or not magkakuha ako ng suporta ng majority, I am confident that I make a stand as far as this issue is concerned. Nilinaw niyang walang kinalaman sa resolusyon ang bise. Ako, kukulit natin sa kanya, pero sabihin mo, ako personally, mag-report sa kanya, no, that's my own initiative. Hindi galing kaya sa akin. Wala siyang pakialam dito. Kung hindi ngayong araw, sa susunod na linggo daw ito ihahain ni De La Rosa. Ang sabi naman ni Senate President Cheese Escudero, mere scrap of paper, unless may mag-file niyan, unless may mag-author niyan, unless pagdebatihan niyan, at unless pagbotohan niyan. Nabasa na rin daw ni Senador Amy Marcos ang mga draft resolution at humihiling siya ng caucus o pribadong usapan ng lahat ng senador. There's so many options and so many malabo. Kaya gusto natin yung pinaka-sang-ayon sa batas at yung pinaka-mabilis din. Kaya dapat pag-usapan ng maigi. Kaya inaanyayahan ko nga si SP, mag-caucus na kami. At maraming nalalabuan, maraming opinions. Kapag i-final ang resolusyon at dinala sa plenaryo, pagbobotohan ito ng mga senador kung tatanggapin o hindi. Pero pwede nga bang ma-dismiss ang isang impeachment complaint sa pamamagitan lamang ng isang simpleng resolusyon at ng walang paglilitis? Nauna nang sinabi ni Escudero sa anumang mosyon, masusunod ang kagustuhan ng mayorya na 13 o higit pang senador. Kung may question sa kahihinatnan nito, pwede itong iakyat sa Korte Suprema. Gayunpaman, nanindigan ng ilang senador na kailangang dinggin ng Senado ang impeachment case na mandato ng saligang batas. I expected something like that because the elephant in the room is very simple. You want to be able to do your constitutional duty. Okay, I'll make it very clear. Walang choice ang Senado. Walang choice ang Senado. We have to carry out our constitutional duty.
Pagdidiin din ni Senador J.V. Ejercito tungkulin ng Senado na mag-convene bilang impeachment court at ipagpatuloy ang paglilitis. Ito raw ang kanilang sinumpaang tungkulin. Pero kung lumusot man ang resolusyon para i-dismiss ang articles of impeachment laban kay Duterte, may nagsasabing pwede rin magbotohan ulit ang mga senador sa papasok na 20th Congress. That's why tama din yung sinabi ni Senate President Escudero na 19 to. The 20th, pwede magbotohan din. At sabihin, mali yun. We should have the trial. Diba? Oh, but the good thing about this is that you're allowed one impeachment every year. So may remedy pa naman. So hindi to katulad ng isang kinasuhan mo sa korte, tapos pag na-acquit, may double jeopardy na. Hindi. You can go to the fiscal, the DOJ, you can go to the ombudsman, or you can file another impeachment. Hanggat walang inaaprubahang resolusyon ang plenaryo, tuloy ang schedule nilang simulan ang impeachment proceedings sa June 11. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Walang kaukulang permit pero pinutulan ng mga puno para tayuan ng isang resort ang Upper Marikina River Basin na isang protected area. Ang malaking problema, pangambang pagbaha at landslide sa mga mabababang lugar. Nakatutok si John Consulta. Exclusive! Okay, hold to. Hold mo na. Dito ka, pare. Unang nilapitan ng mga ahente ng NBI Cavite District North ang bantay ng kanilang target na establishmento sa Antipolo City. Pagpasok sa loob ng raiding team ng NBI at DNR, bumungad ang malawak na resort. May 2 swimming pool, under construction ang 3, at may mga cottage ring itinayo. Pero ang problema, ayon sa NBI, illegal na nakatayo ang resort sa Upper Marikina River Basin Protected Area. So kami po yung mga taga-NBI at in-inform po namin kayo na ina-arresto po namin kayo sa pag-violate po ng ating Expanded National Integrated Repertoire System Act dahil wala po kayong permit. Wala pong pambi-clearance to, walang permit. Alam niyo po ba yun? Sa certification na nakuha ng NBI sa DNR, lumalabas na wala raw kaukulang permit ang resort para magtayo sa naturang protected area. Nagsagawa nga sila ng mga fixed structure kasama ng ilang mga swimming pool at iba pang structures in violation of our E-NIPAS Act at saka ng ating Forestry Code dahil nga wala po silang kaukulang permit from the PAMBI, yung Protected Area Management Board, at saka sa DENR. Ayon sa NBI, iniimbestigahan na rin daw ito ng DENR. Bukod raw sa pagkakonstruct sa protected area, tumatanggap din umano sila ng bayad para sa mga kliyenteng papasok rito. Magtatayo ka ng ganito kalaking resort, kailangan mong magputol ng mga puno at mga natural growth doon sa areas na yon. Kung kaya't talagang gagalawin mo yung landscape, yung environment sa area, bawal putulin itong mga puno na ito na siyang nangangalaga sa kalikasan at nagpo-protect from the harsh effect ng tubig or tubig ulan na maaring rumaga sa pababa sa mga low-lying areas. Ito ang primary concern natin dito dahil nalalapit na nga naman ang tag-ulan. Nandiyan na po yung matinding pagbaha. Inaresto ang 2 nagpapatakbo ng resort na inabutan sa lugar. Wala doon ang may-ari na maharap din sa kaso. Sinisika pa namin makuha ang kanilang panig. Ang Antipolo LGU may nakitang dagdag na violation ng resort. Ating niyang chinek sa ating BPLO na pag-alaman natin na wala sa tala ng ating BPLO yan. Nangangulugan na wala po silang business permit. Immediate closure yan. Ang NBI, iniutos na ang agarang pagkapasara ng naturang establishmento. Kasuhan ang mga ito ng paglabag sa E-NIPAS Act at saka sa ating violation ng PD 705 or yung Forestry Code. At ito nga po ay may penalty na aabot ng 12 taon na pagkakulong kasama na ang fine na aabot ng 5 milyong piso. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Mag-6 na oras nang nasusunog ang isang residential area sa Quiapo, Maynila. Mahigit 100 pamilya ang nawala ng tirahan at may isang bumbero pang nasugatan.
Nakatutok si Ian Cruz. Balot na makapal na usok ang residential area na nasunog magtatanghali kanina sa Globo de Oro Street, Quiapo, Maynila. Magkakadikit itong residential buildings na may 3 o 4 na palapag ang taas. Sa drone video, mas makikita ang lawak ng sunog. Kita rin ang bayanihan ng mga residente na tumulong na sa pag-apula ng apoy. Ilang minuto lang, iniakyat sa ikalawang alarma ang sunog. Si Aling Noraida, labis ang pag-iyak dahil naaburaw ang lahat ng kanilang gamit. Tulong mula sa pamahalang lokal at nasyonal ang hiling niya. Maraming nailigtas na gamit Isa wala. Kasi pinasukan ng apoy yung sa bintana. Kaya nga pumasok sa loob namin yung apoy. Ang kanyang sinisisi. Naubusan yung mga bombero ng tubig. Kaya po. Sana po tulungan niyo kami. Yung mga gamot ko po na hindi ko nailigtas, sana nailigtas ko yung gamot ko na maintenance. Mayroon pa akong maintenance sa gamot. Nasunog na. Marami po tayong tubig. Siyempre, pag yan po ay ginagamit na natin, may pagkakataon po na naubos yan, kailangan po mag-refill po tayo. Kaya pinakausapan natin yung mga tao, magbayanihan po tayo. Napakalakas pa rin ang usok dito nga sa nagaganap na sunog sa Globo de Oro dito sa Quiapo sa Maynila. Kaya naman tulong-tulong yung lahat ng mga rumisponding bumbero para maapula na ang apoy. May narinig pa raw na malakas sa pagsabog ayon sa isang residente. Nasunog muna bago pumutok na malakas. And then, nag-boom na. Malaki na masyado yung apoy. Pagputok, lumaki na lalo. Aminado ang mga bumbero. Nahirapan sila sa pag-apula ng apoy dahil komplikado ang layout ng istruktura sa lugar. Kung titingnan niyo po yung building, pag akyat niyo po sa hagdanan, marami pa siyang may mga nakahambalan ng mga structure. Kasi hindi mo maano kung saan ang diretsyon niya sa dami ng structure na sa loob, nakalagay. Magka-3 oras na ang sunog, makapal pa rin ang usok kaya di na mapakali ang ibang residente sa lugar. Namataan din namin na naglilikas ng gamit ang mga residente sa bubong ng katabing gusali sa takot ng tahanan nila. Matupok na rin ang apoy. Ayon sa BFP Manila, isang bomberong naitalang sugatan pero nasa maayos na raw na kondisyon. Ang ibang fire volunteer namataan naming hapong-hapo matapos sumabak sa pagpatay ng sunog. Mainit sobra. Lalo na yung apoy nasa 3rd floor. Nahirapan kaming kunin. Tinatayang 120 pamilya ang nawalan ng tirahan na nangailangan ng kagyat na tulong. Inaalam pa ang sanhi ng sunog na sa 2nd palapag daw ng isa sa mga bahay nagsimula. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. 18 bilyong piso ang balak ilaan ng gobyerno sa susunod na taon para matustusan ng subsidiya ng 20 pesos kada kilong bigas. Matitikman na rin yan ng mga minimum wage earner ngayong buwan. Pero posible ba yan para sa lahat? Narito ang aking pagtuto. Sa unang 10 araw ng pagbebenta ng bigas sa halagang 20 pesos, abot na raw sa halos 10,000 tao ang nakinabang dito. Sila mga kabilang sa vulnerable sector tulad ng senior citizen, PWD at mga benepisyaryo ng 4Ps. Ang sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, kaya itong tustusan hanggang sa katapusan ng kanyang termino sa 2028. Watch me sustain it. Para maibenta ng 20 pesos kada kilo, bilyong pisong halaga ng subsidiya ang inilaan ng gobyerno para riyan ayon sa Department of Agriculture. Para sa subsidy ngayong taon is 5 billion. 5 billion. Ang nire-request next year is 18 billion. Ang 20 pesos na bigas ay binibenta sa mga LGU. 33 pesos ang aktual na presyo sa NFA. Ang 13 pesos sa kulang kapag ibinenta ito ng 20. Paghahatian ng national government sa pamamagitan ng Food Terminal Incorporated o FTI na sasagutin ng 650. 650 din ang sagot naman ng lokal na pamahalaan. Para naman sa mga ibinibenta sa mga kadiwa store, bahagyang mas mababa ang bili ng FTI mula sa NFA, 29 pesos kada kilo. Pinupunan din ng FTI ang 9 pesos sa kulang. Kung yan ay regular na sa LGU, ang hatian niya ay 650 kasi ang bili mo sa NFA ay 33. Okay. Tapos ibebenta mo ng 20 pesos. So
Pero bukod pa yung operating cost ni FTI. So si FTI is shouldering more than 650 of course. Sa kabuuan ay may 664 na mga kadiwa na sa buong bansa kung saan mabibili ang murang bigas. Patuloy pa raw itong daragdagan hanggang sa maabot ang target na 60 milyong Pilipinong makikinabang nito. Kasunod ng mga vulnerable sector, sisimulan na rin ngayong buwan ang pagbebenta ng benting bigas sa tinatayang 120,000 na minimum wage earner sa buong bansa. May listahan na raw ang DOLE na mga kumpanyang lalahok sa programa na sila makikipag-ugnayan sa FTI at sila rin kukuha ng supply mula sa NFA warehouses para sa kanilang mga empleyado. Rekta na sila doon sa company nila, which is the better option. Kasi nga kung pipila pa sila sa kadiwa, paano malalaman ni kadiwa na sila ay minimum wage earner? Nauna rito, inanunsyo rin ng DSWD na susuplayan ng murang bigas ang mga lugar kung saan gumugulong ang kanilang walang gutom program. Ayon sa DA, sapat ang supply ng bigas sa ngayon at may kabuang 8 milyong kaban ng bigas ang handang ibenta para sa programang Benting Bigas. Posible kaya ang kalaunan ay mabili na ito ng lahat ng Pilipino? It cannot happen kasi maapektuhan yan yung industriya talaga ng bigas. Hindi pwedeng lahat. The target after this ay yung mga, yung mga areas na mataas ang poverty incidence. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Huwag tokhangin ang impeachment. Kikiyan ng tiyuhin ng isa sa mga pinaslang noong Duterte drug war na si Kian De Los Santos. Kasabayan ng panawagan ng ilang grupo na ituloy ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Nakatutok si JP Soriano. To the senators, enough with the dribbling. You are not the spectators. You are the court. Let the trial begin and let the evidence be laid bare. Mensahe yan ni dating senador at incoming party list Representative Laila De Lima sa mga senador na pilit aniyang pinipigil at tila raw ipinababasura ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kasama ni De Lima ang Tindig Pilipinas na kinabibilangan ng iba't ibang civil society organizations na naghain ng impeachment complaint laban sa bise. Bit-bit nila ang peach ribbons na nangangahulugan umano na ituloy ang impeachment proceedings sang-ayon na rin sa saligang batas. Ang mga pamilya ay natukhang. Sana ho ay huwag naging tukhangin ang inihaing reklamo laban sa ating pangalawang Pangulo. Ayon kay De Lima na dati ring naging Justice Secretary, labag sa konstitusyon ang anumang panukala o hakbang para ipatigil o i-dismiss ang isang impeachment case na naakyat na sa Senado. Hindi rin ito batas na kapag matapos na yung 19th Congress ay kailangan i-refile sa 20th Congress. Kapag pinatay ako, patayin mo si BBM? Nilalaman ng first article of impeachment laban kay VP Sara ang pagbabanta ng Vice Presidente sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at Speaker Martin Romualdez. Para sa apo ni dating Pangulong Cory Aquino at isa sa mga impeachment complainant na si Kiko Aquino D, sapat na ito para litisin ang pangalawang Pangulo. For those of us who are complainants, the case is very clear. No, you can't have a vice president that hires assassins. No, in what country is that an acceptable thing for a vice president to do? We hope that is clear for our senators. And if they want to say that that's okay, it's okay for a vice president or it's okay for any citizen to hire an assassin to kill another citizen, they are free to say that in an impeachment hearing. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig dito ng kampo ng Vice Presidente. Ayon sa Tindig Pilipinas, simula sa susunod na linggo, asahan na raw ang mga pagtitipon at pagmarcha ng grupo para kalampagin ang Senado na umpisahan na ang impeachment trial ni VP Sara. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Maaaring maging undetectable o hindi nakakahawang human immunodeficiency virus kung maagapan sa tamang gamutan. Kaya paulit-ulit na apela ng Health Department, magpa-test
Lalo't mas madali ng proseso ngayon at libre sa HIV care facilities. Nakatutok si Maki Pulido. Dahil aktibo ang kanyang sex life, nagpa-test si Gary. Di niya tunay na pangalan noong 2023. Nang magpositibo sa HIV, agad siyang uminom ng antiretroviral na gamot. Wala rin daw siyang mintis sa pag-inom nito, kaya ngayon, undetectable na siya. Ibig sabihin, sa sobrang baba ng kanyang viral load o virus sa dugo, hindi na ito ma-detect sa mga test at hindi na siya nakakahawa. Madami pa po akong gustong gawin. Like ngayon, mag-abroad na. Ayun. Kaya hindi pa din naman siya hindrance. Undetectable is untransmittable. So safe. Kaya paulit-ulit na apela ng DOH, alamin ang inyong status at magpa-test. Mas madali na nga raw ngayon kasi naaprubahan na ng Food and Drug Administration ang HIV self-test kits. Libre ito sa mga HIV care facilities sa buong bansa. Kung may kaibigan kayo, kakilala nyo, at natatakot sila sa test center, mag-self-test kit muna sila. Libre rin ang antiretroviral medicine pero dapat walang mintis itong iinumin. Si Gary halimbawa, kahit sobrang haba ng pila sa San Lazaro Hospital, tsinatsaga niya ito kada 3 buwan para makuha ang kanyang antiretroviral medicine. 4 a.m. pa lang, pumipila na siya. May mas mga nauuna pa na dito halos sila dito na natutulog, ganyan. Tapos pagdating ko dito, nasa 20 above na ako. Natatapos po ako noon mga alauna ng hapon. Para hindi na mahirapan ng mga pasyenteng sa San Lazaro kumukuha ng gamot, inilunsad kanina ang patient appointment system. Ngayon, pwede nang magpa-appointment. Mag-log on lang sa patientappointment.doh.gov.ph. Maaari lang ikamatay ang HIV kung hindi magpa-test at uminom ng antiretroviral medicine. Walang ibinigay na detalye si Secretary Herbosa, pero ang confirmed Mpox patient daw na namatay ay hindi dahil sa Mpox, kundi sa advanced HIV. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Mismong si Transportation Secretary Vince Dizon, aminadong tila hindi ligtas ang dati ng binansagang Mount Kamuning Footbridge dahil sa sobrang tarik. Pinagigiba na ito ng Pangulo. Pero ano kaya ipapalit at saang ipepwesto? Nakatutok si Joseph Morong. Exclusive. Mount Kamuning, kung pabirong tawagin itong NIA South Road Scout Borromeo Footbridge sa Quezon City. Dahil sa tarik nito, akala mo'y umaakit ka sa bundok. Kaya nga, ingat na ingat ang mga gumagamit nito. Ang magbabarkadang ito may tradisyon na tuwing April Fool's Day na kunyari ay nag-hike sa footbridge ng naka-full gear pa. Napuna na rin ito noon ng Consul General ng Netherlands na nakabase sa San Francisco sa Amerika na pruweba daw ito na walang pakialam sa mga pedestrian. Itong footbridge na ito sa Kamuning, ayon dito sa Department of Transportation, 4 hanggang 5 palapag, 4 to 5 floors yung katumbas niya kung taas ng building yung ating pagkukumparahan. Sa gabi, madilim at kapag umuulan, madulas itong mga hagdanan nitong footbridge na ito. Hingal lang mga nakasabay namin dito. Minihika, napapagod dahil sa sobrang taas. Mahirap talaga lalo kung sa may edad na. Ang estudyanteng si Daniela araw-araw exercise. Wala pang ibang daan? Meron po sa may MRT. Mataas din po siya pero iikot pa po kasi ako pag gano'n eh. Nasubukan ni Transportation Secretary Vince Dizon na akyatin ng footbridge. At pagdating sa summit, sa ibabaw nito, Ito nakakatakot. Umuuga Pag umangin dito, umuuga to. Ngayon, umuuga sa... May dumadaan pong vehicle sa baba So may ground vibration doon. Yun yung nagkukos talaga ng uga. Pero generally safe naman. Hindi naman po tutumba. It doesn't feel safe. 2018 nang itayo ng MMDA ang 10 million peso footbridge dahil marami raw ang naaksidente o na-hold up sa lugar. Nakita ni Pangulong Marcos ang footbridge nang ilunsad ng Pamilya Pass sa MRT nitong linggo at may utos siya. Nagmuestra pa nga ang Pangulo na tila nagrarapel. Tear it down and build a better one. Agam niyang dekada na talagang ganito, ayusin naman natin para sa mga kababayan natin, para mas madali. Ang ipapalit, mas mababa na footbridge na may elevator na. Kapantay na nito ang MRT.
Ilalagay ito sa commuting station ng EDSA Bus Carousel. Ang pinakamadaling pagigipatan, para isahan na rin, doon na sa busway stop natin. Inaasang masimulan ang proyekto ngayong taon. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Tinututulan ng ilang House prosecutor ang draft resolution sa Senado na layong ipabasura ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte nang hindi dumaraan sa paglilitis. Bukod sa pagiging unconstitutional, labag din umano ito sa mandato ng Senado. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Well, for me, that is unconstitutional. They are violating their constitutional mandate. Labag daw sa saligang batas ang binabalangkas ngayong resolusyon sa Senado para tuwirang ibasura ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte bago pa man mabuo ang impeachment court, ayon sa isa sa mga impeachment prosecutor na si Congressman Joel Chua. Sa draft resolution ni Senador Bato de la Rosa na kaalyado ng mga Duterte, nakasaad ding hindi pwedeng tumawid sa 20th Congress ang impeachment trial. Under the Constitution, ang trabaho ng Senate is to hear, diba? And sa amin naman is to prosecute. So, hindi ko naiisip kung paano nila i-dismiss yan without first conducting the trial. And that is their constitutional mandate. Kung ito naman ay babaliwalain by mere resolution, tingin ko parang hindi naman maganda. They have to explain it to the people. Ayon kay impeachment prosecutor Joel Chua, nakatutok pa rin sila sa paghahanda para sa presentasyon ng Articles of Impeachment sa Senado sa June 11. Ang magbabasa ng Articles of Impeachment ayon kay Chua ay si Impeachment Prosecutor Representative Jervy Luistro ng Batangas 2nd District. Ayon kay Luistro, hindi pwedeng ibasura ang impeachment complaint sa pamamagitan ng resolusyon lang ng Senado bago pa man mabuo ang impeachment court. Wala rin anyang binabanggit sa konstitusyon na pwedeng i-dismiss ang reklamo. Sabi ni Impeachment Prosecutor Jonathan Keith Flores ng Bukidnon 2nd District, pwede lang mag-acquit o mag-convict ang Senado pero kailangan muna magkaroon ng paglilitis. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Tinulungan at binigyan ng pangkabuhayan ng DSWD ang isang tindero ng isda sa Maynila. Premyo niya yan matapos manalo sa Cook-Off Challenge ng Walang Gutom program ng ahensya kung saan isa siya sa mga benepisyaryo. Ang kanyang kwento tinutukan ni Dano Tingkungko. Taong 1990 pa, tindero ng tinapa, daing at iba pang mga isda ang ngayon 63 anyos sa si Anselmo Brosas o Emong, taga Tondo, Maynila. Mula noon, ito na ang bumubuhay sa kanya at kanyang pamilya ng 10, kabilang ang anak at mga apo. Pero hindi lang yan ang inambag sa kanya ng tinapa dahil ito ang nagpanalo sa kanya bilang regional champion ng Walang Gutom Kitchen Cook-Off Challenge ng DSWD. Ang premyo, livelihood program na naaayon sa kanyang gusto. Natisod lang daw ni Mang Emong ang pa-contest ng DSWD matapos ang isa sa mga nutrition education program meetings na bahagi ng Walang Gutom program ng ahensya, kung saan benepisaryo si Mang Emong. Pero hindi po ako, sasabihin nila kusinero ako, hindi po. Pero nagluluto po ako para sa pamilya. Yung pagluluto ko po, ano lang po kasi ang pumasok sa isip ko, may nagsabi nung nag-meeting, yung kakaiba medyo mura, tapos yung parang pangmasa. Sinubukan ko po ito. Approve naman kay mismong DSWD Secretary Rex Gatchalian ang putahing nagpapanalo kay Mang Emong. Ako nasarapan ako. Hindi naman yung lasa lang ang tinigdan. Tinigdan rin yung gumamit ba siya ng mga ingredients na mura pero masustansya. Sa pag-uusap ng dalawa, sinabi ni Mang Emong na gusto sana niyang magamit ang napanalunan sa pagpapalago ng hangong isda ng kanyang supplier kaya doon itutuon ang livelihood package niya. Pero may pahabol na tanong ang DSWD. Kung sakaling may oportunidad makapagtrabaho, alin ang mas gusto niyo makapagtrabaho o ituloy na lang tong tinapa, tulungan na lang namin kayo palaguin yung tinapa? Kung ako naman po tatanungin, kasi edad ko na po ngayon, mas maganda dito po talaga ako.
sa pag-iisda. Dahil mas gusto ni Mang Emong na ipagpatuloy ang pagtitinda ng isda, ang anak niya ang tutulungan ng DSWD sa trabaho at skills training sa TESDA. Malaking bagay po kasi sa amin ngayon yung sa food stamp dahil yun nga po, kada buwan po merong ganitong nagaganap na programa. Kaya malaking tulong po sa amin. Lalo na po ako, nakikiyano lang po ako sa taga. Siya ang tulungan namin magkatrabaho. Anong opinion Okay mo naman po ako, mas maganda po. Kung talagang makakakuha ng magandang hanap buhay o ano, okay po ako ron. Agree po ako. Kasi malaking bagay nga po. Tinanong din ng DSWD si Mang Emong kung sapat na ang 3,000 pesos na halaga ng food credits na natatanggap ng kanyang pamilya buwan-buwan sa ilalim ng Walang Gutom program. Ano yung halaga sa tingin nyo yung tama lang? Tama lang ba yung 3,000 na binibigay ngayon? Hindi, kung sa totoo lang po, kung ako po talaga magano, medyo dagdagan po ng konti. Ano nga yung dagdag? Yun nga, sa akin naman po, no? 3,500? Hindi ko po masabi. Importante po kasi sa akin yung sa bigas po. Siyempre, importante po yun, no? Tapos, secondary na lang po yung mga manok, mga isda. Bakit secondary? Di ba tinuruan ko? Opo, hindi. Kasi po natitipid ko naman po sila. Kung magiging 5,000, mas magaling. Tingin nyo sa ganun talagang? Oo, medyo okay, may mababalasin na po. Mababudget na po. Isa yan sa pinaaral sa amin ng ating Pangulo. Kasi kung matatandaan nyo, ang layunin ng ating Pangulo sa programa na to, mawakasan ng kagutuman, at ang instruction niya siguraduhin na epektibo yung programa. So para maging epektibo yung programa, pinag-aaralan natin itong mga enhancement. At isa sa nakikita nating enhancement ay maaari pinag-aaralan natin na tignan natin yung amount na binibigay. Kasi malalaki yung size ng pamilya. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkung ko nakatutok, 24 oras. Looking forward si David Licauco na muling makatrabaho ang ka-love team na si Barbie Forteza sa pagbabalik niya soon para sa isang series. Pero sa ngayon, abala muna ang Team Barda sa kanilang advocacy para sa mga bata. Makichika kay Aubrey Carampel. Fresh from Hong Kong, back in Manila na si pambansang Ginoo David Licauco na back to work bilang ambassador ng Save the Children Philippines. Ngayong malapit na ang pasukan at nagsimula na rin ang tag-ulan, dapat daw siguraduhin ang kaligtasan ng mga bata. Alam naman natin na ang Philippines ay typhoon-prone na bansa. And alam din natin na ang mga bata ang pinaka at risk. Kung may mga sakuna at calamities na gano'n, I want to be there for them to, help the children. But again, ultimately, I think we have to go for, a better system na hindi lang kapag nangyari na, kung may disaster na, hindi ba, mas maganda na simula pa lang, mayroon ng system in place. Bago yan, nagpasaya ng mga OFW sa Hong Kong si David sa Kapangyawan Friendship Festival 2025 na bahagi ng pagdiriwang ng Philippine Independence Day. Katuwang ng GMA Pinoy TV, GMA Live TV at GMA News TV. Nagpakilig din ng Global Pinoys doon si David sa kanyang performances. Game rin siyang nakipag-selfie at groovy. For an artist to fly to Hong Kong and be a source of happiness, even in just minutes, di ba? Malaking karangalan yun sa akin. I'm just really happy na seeing all their faces na happy. Soon ay babalik na rin sa pag-arte si David para sa isang teleserye. We start taping this July, so I have to prepare for that. And I'm really excited because it's something new to me. Looking forward nga raw siyang muling makatrabaho ang ka-love team na si Barbie Forteza. Nothing is set in stone, but we are both hopeful that we get to work together again. For now, happy and proud si David for Barbie na bibida sa upcoming GMA Prime series na Beauty Empire. Everything she has been doing now, not even sa acting side, but also her being in that self-improvement state. Like she has been working out, she has been jogging, which hindi naman niya ginagawa noon, hindi ba? And mas marami na siyang time ngayon sa sarili niya. I'm really happy for her. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings.
Kukwestiyonin ng Camp ni Vice President Sara Duterte kung pwedeng tumawid ng 20th Congress ang impeachment trial laban sa kanya. May mga naging hakbang-anya sa paghahain ng impeachment na labag sa konstitusyon. Nakatutok si Ian Cruz. Kay Vice President Sara Duterte na mismo nanggaling. Pinag-aaralan na ng kanyang mga abogado ang pagkwestiyon kung pwede bang ipagpatuloy sa 20th Congress ang kanyang impeachment trial na nagsimula sa 19th Congress. Kina-question din namin yan, yung pag-crossover from the 19th to the 20th Congress. Sinabi yan ng Vice Presidente sa pagharap niya sa mga taga-suporta sa The Hague, Netherlands, kung saan nakadetain ngayon ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na naharap sa reklamong crimes against humanity sa International Criminal Court, pero nang usisain siya sa detalye ng kanilang strategiya. Yung lawyers ko na lang magsalita, ma'am, kasi papagalitan na naman ako nila. Papagalitan na naman ako noon, ma'am, ng mga lawyers ko. So, tanong natin yung lawyers. Sabi pa ng Bise. Ang pagkakaintindi ko ay madaming procedural lapses na nangyari na labag sa Constitution. Nasa The Hague si VP Sara dahil naipangako niya sa ama na babalik sila ng inaroon para magdiwang ng kanyang kaarawan. Nagpapasalamat din daw sila sa ICC dahil napagbigyan ng hiling nila na madagdagan ang araw ng pagdalaw sa dating Pangulo. In-approve nila yung request namin na madagdagan sana yung mga araw na pwedeng magbisita kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, papasalamat kami doon. Tinanong din ng Bise sa reaksyon niya sa pagkakatalaga kay General Nicolas Torre III bilang bagong PNP chief. Matatanda ang si Torre ang nanguna sa pag-aresto sa amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte at Pastor Apollo Kibuloy ng KOJC. So, bakit mo naman gagawing Chief of Police? So, masyadong sketchy yung decision. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ni Torre. Ngayong araw inaasahang magbabalik Pilipinas ang Bise. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, wala pong bagyo pero matinding pagbaha ulit ang naranasan sa ilang bahagi ng Mindanao. Nakawil ako na kay tubig, Wayne. Tuluyan ang natabunan ng rumaragas ang baha, ang bahagi nga ng National Highway sa San Fernando, Bukidnon. Bagamat may ilang motor na pilit sinuong ang baha, marami pa rin sasakyan ang stranded. Inabot daw ng halos 1 oras bago magsimulang humupa ang tubig. Malakas din ang agos ang baha na naranasan sa Palimbang, Sultan Kudarat. Pinasok ng abot tuhod ng tubig ang mga bahay. Sa Kalinan, Davao City naman, nagbistulang ilog ang mga kalsada dahil sa malakas na buhos ng ulan. Ay sa Pag-asa, masamang panahon sa ilang bahagi ng Mindanao ay dahil sa muling pagbabalik ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Bukod dyan, nagpapatuloy din ang epekto ng habagat sa Luzon. Posible rin magpaulan ng localized thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, mataas ang tsansa ng ulan bukas, lalo na bandang hapon sa malaking bahagi ng Luzon at Mindanao, pati sa ilang bahagi ng Visayas. May heavy to intense rains pa rin na posibleng magdulot ng baha o landslide. Nananatili rin ang tsansa ng ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila. Ayon sa Pag-asa, isang low pressure area ang posibleng mabuo sa silangan ng bansa sa mga susunod na araw. Patuloy na tumutok sa updates kaugnay niyan, lalo na kung magiging bagyo o hahatak ito ng habagat. Better and stronger na daw ngayon si Jack Roberto na feeling blessed sa mga nangyayari sa kanyang buhay. Mga kaibigan daw ang ilan sa kanyang mga nasasandalan, gaya ni Kylie Padilla na love team niya sa upcoming afternoon prime series na My Father's Wife. Ichichika yan ni Aubrey Carampel. Hindi lahat ng maganda. Maganda rin ang kalooban. Love, family, friendship, and betrayal. Dito iikot ang kwento ng upcoming Kapuso Afternoon Prime Series na My Father's Wife. Pagbibidahan niya ni Kylie Padilla, Jack Roberto, Kaizel Canucci at Gabby Concepcion. Best friends ang role ni Kylie at Kaizel. Pero paano kung bestie mo magiging mother-in-law mo? Si Gabby na first time nakatrabaho ang Young Kapuso Stars, hanga sa aktingan. Yung pag nagkikita kami sa set, we try to break the ice. And hindi naman ganun kahirap kasi ano naman sila, madaling kausap, madaling pakisamahan. Ayan, makwento. Ang saya niya maging dad sa isang show. Also off-screen, ang saya din niya kasama kasi
Makulit din eh. Makulit din. Tsaka pag nakipag-usap siya, akala mo kaedad mo lang din. Mabibigat daw ang mga eksena nila kaya nakatutulong daw na komportable sila sa isa't isa on set. Lalo na kay Kylie at Jack na may mga kinunang intimate scenes. Mabuti na lang daw nagkasama na sila sa seryeng Bolera, kaya mayroon na rin daw silang chemistry. Very comfortable sa isa't isa, nandun yung trust, nandun si Coach Ruth every time na may mga intimate scene kami. So, kino-coordinate namin bawat eksena sa isa't isa. Kukolab kami para na matakihin. And then, ayun, pag nakita namin yung outcome, nasusurprise na namin na, yeah, we did it. Pag-amin naman ni Kylie, naranasan na niya ang betrayal. Pero hanggat maaari, di raw niya ginagamit ang personal na karanasan para sa karakter. In this show, I'm trying something new while yung character lang yung pinaguhugutan ko. Although, of course, I know what it feels like. Pero as much as possible, character lang yung tinatry. It's a different approach to the craft. Si Jack naman na galing sa breakup nang magsimula ang project ay better and stronger daw ngayon. Isa rin daw si Kylie sa mga kaibigan na lagi raw nagbibigay sa kanya ng suporta. Ever since naman, I'm good naman. Before I accept this project, okay na ako. With all the blessings I have now, I think I'm good. I'm okay and I'm strong enough to work again. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Nasa Pilipinas si Singaporean Prime Minister Lawrence Wong para sa kauna-unahan niyang official visit sa bansa. Ang mga tinalakay ni Pangulong Bongbong Marcos sa live na pagtutok ni Mariz Uman. Mariz. Ivan, sa kauna-unahang pagbisita dito sa Pilipinas ni Singaporean Prime Minister Lawrence Wong ay kinilala ni Pangulong Bongbong Marcos ang matibay na kooperasyon ng dalawang bansa at muli nilang iginiit at pinagtibay ang 56 na taon na ugnayan ng Pilipinas at ng Singapore. Sinalubong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos sina Singaporean Prime Minister Lawrence Wong at may bahay nitong si Mrs. Wong sa Kalayaan Grounds ng Malacanang ngayong hapon. Sa ginanap na bilateral meeting, tinalakay ng dalawang lider ang iba't ibang issue at oportunidad, kabilang na ang kalakalan, pamumuhunan, seguridad sa rehiyon at digital cooperation. Binigyan diin ng Pangulo ang lumalalim na ugnayan ng dalawang bansa sa iba't ibang larangan mula sa kalusugan, disaster response, renewable energy, edukasyon at digital innovation. Binigyang halaga rin niya ang ASEAN Community Vision 2045 na layong maging mas matatag, makabago at nakasentro sa mamamayan ang rehiyon. Sabi naman ni Prime Minister Wong, isang karangalan ng bisitang ito at binanggit niyang malalim na kasaysayan ng pagkakaibigan ng dalawang bansa at ang patuloy na lumalawak na ugnayan sa negosyo. Nagpahayag din si Prime Minister Wong ng buong suporta sa pamumuno ng Pilipinas bilang chair ng ASEAN sa 2026 at hangaring mas pagtibayin pa ang samahan ng dalawang bansa para sa kapakinabangan ng kanilang mga mamamayan. Sa kanila namang joint press statements, pinasalamatan ni Pangulong Marcos ang Singapore dahil sa mabilis nitong pagtugon at pagtulong sa mga nasalanta ng bagyo noong Oktubre. At si Prime Minister Wong naman nagpahayag ng paghanga at suporta para sa mga Pilipinong manggagawa sa Singapore, lalo na sa mga healthcare workers na naging katuwang nila sa panahon ng pandemya. Ivan, hanggang bukas mananatili si Singaporean Prime Minister Wong at ang kanyang may bahay na si Mrs. Wong dito sa Pilipinas para sa kanilang 2-day official visit. At yan ang pinakasariwang balita mula rito sa Malacanang. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, Mariz Umali. Never underestimate dog bites no matter how much we love our fur babies. Yan ang paalala ni Sparkle Beauty Queen Michelle D matapos makagat ng kanyang pet. Sa Instagram, ibinahagi ni Michelle ang natamo niyang sugat malapit sa kanyang mata at baba. Gaya ng kanyang paalalang act quick, agad pumunta sa clinic si Michelle. Sa hiwalay na IG story, pinost ni Michelle ang photo nila ng kanyang fur baby habang karga ito. Pag-assure pa niya, love niya ang kanyang fur baby girl. Iginiit ng bagong PNP chief na nire-respeto ng pulisya ang karapatang pantao kaya wala raw dapat ikabahala sa utos na paramihan ng maaaresto. Nangako rin ang hepe ng pulisya na pabibilisin ang pagresponde ng mga pulis sa bawat emergency. Nakatutok si June Veneracion.
Kapag may nangangailangan ng tulong ng mga pulis, presinto ang kadalasang pinupuntahan. Pero sabi ni PNP Chief Nicolas Torre III, ang ganyang nakagawian ang nais niyang baguhin. Huwag niyo nang hanapin ang mga pulis sa presinto, sapagkat kami ay sa inyo ng mga telepono. Dahil 911, darating kami sa loob ng 5 minuto. Ayan ang aming pact sa inyo, yan ang aming pangako. Gagawin namin yan. Ang 5 minutong response time ang naisubukan ni Torre sa Metro Manila matapos ang kanyang unang command conference kahapon. Ito aniya ang middle ground sa nauna niyang idineklarang 3 minutong response time ng maupo nung Lunes at sa standard na 7 minuto. Humingi kami ng pahintulot sa Quezon City Police District na subukan ang kanilang mga pulis. May pinatawag kami sa 911 para i-report na kunwari ay merong nagaganap na krimen. Emergency po rito, pero pong nagmamahawi dito sa may Airbag Street to. SGC Building, Order Baginoo. Lasing po yan, sir? Lasing po. Sa loob ng 4 na minuto, meron nang dumating ng mga pulis. Buong akala nila, meron talaga silang re-respondihan. Ito yung tawag kanina, tinetest natin kung gaano ba ka-ready yung ating mga kapulisan. Sa Quezon City Police District, meron na talagang umiiral na 3-minute response time na sinimula nung panahon ni Torre bilang District Director. Para naman balanse ang trabaho at pahinga ng mga pulis, papaiksiin ni Torre ang nakasanayang duty ng mga pulis sa major cities. Alam nyo ba ang kadalasang duty ng mga pulis tumatagal yan ng 12 oras, lalong-lalo na sa mga matataong lugar gaya dito sa Metro Manila. Merong 6 a.m. hanggang 6 p.m. at 6 p.m. hanggang 6 a.m. kinabukasan. Pero ngayon, gagawin na lang yung 8 oras, lalong-lalo na sa mga major urban areas sa buong bansa. Sa Quezon City Police District, sisimulan na ang 3 shift ng mga pulis. Mas malakas po yung tao natin sa ground, mas makaka-responde po sila, mas mabilis silang kumilos, at ang isa po ay makakasama nila yung pamilya nila. May mga ipapasara naman na police community precincts si Torre para madagdagan ng mga pulis na magpapatrolya sa kalsada. Binigyang diin naman ni Torre na ayaw niya ng patayan maliban na lang kung ang buhay naman ng mga pulis ang malagay sa peligro. Ito raw ang kaibahan ng kanyang direktiba na paramihan ng maarestong sangkot sa lahat ng klase ng krimen na magiging basihan ng performance evaluation ng mga pulis. Kaya wala raw dapat ikabahala ang Commission on Human Rights. I will always reiterate, ang aresto ay isang essential part ng trabaho ng pulis. Pero ito ay dapat i-temper ng human rights. We respect human rights. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Pinaghuhuli ng MMDA ang mga habal-habal o rider na kolorom umano ang biyahe at gumagamit pa ng uniforme at pangalan ng isang ride-hailing company. Nakatutok si Oscar Oida. Maagang pumwesto ang mga tauhan ng MMDA Special Operations Group Strike Force kasama ang PNP Highway Patrol Group sa may EDSA Cubao. Ang target, nangungulorum ng mga motorsiklo. Umusbong ang operasyon matapos ang reklamo ng isang ride-hailing app company na nagagamit umano ang kanilang uniforme at pangalan sa pangungulorum. Ginagamit ang kanilang helmet, ginagamit ang kanilang uniform. Yung iba naman po, they're still part of the company pero ang ginagawa po nila, hindi nila ginagamit yung app. So kung hindi po nila ginamit yung app, hindi po nakatrack, hindi po nakabooking, lumalabas po niyan, kolorum po yan or habal-habal. Maya-maya, isa-isa nang napaghuli ang mga inireklamong rider. Upon investigation ho, nakiram lang daw po niya itong uniform niya. Kunin niya lang po yung... Bakit niyo po naisipang gumamit ng joyride uniform na hindi naman po kayo allowed o hindi naman po kayo joyride biker? Para lang po sa protection, yes sir. Sir, sa dami ng maraming pwede kang gamitin protection sa init, joyride talaga. Bakit sir dalawa yung helmet mo? Kasi meron po akong natid sir na, na kaibigan ko. Meron ding nahuling tinatakpan ng tape ang kanilang plaka. Bakit mo po tinakpan? Matagal na po yan nakatakip sir eh. Matagal na po? Opo, pagkakuha ko pa lang po ng plaka ko. Pero kahit na, nung pagkakuha mo pa lang, alam mong bawal tinatakpan ng plaka, tama po ba? Nung una, hindi po. Ang isang ito, lehitimo namang miyembro ng ride-hailing app. Pero di ginamit ang app sa pamamasada. At sa halip, ay nagpakontrata. Papunta po dito 200. So wala pong booking, bayad na lang.
Paliwanag niya. Nasa isip ko lang po talaga, sir. Sayang din naman po kung ano, alam ko naman po bawal. Kaya lang? Niisip ko rin po, sayang din po. Kumbaga, wala po kasi akong pagkakitaan na talaga. Wag po sana nating tangkilikin na hindi po kayo nakabook dahil hindi po tayo pasok sa insurance at mas magandang nakapag-book po kayo para insured po kayo. Hindi biro ang penalty sa mga mahuhuling nangongolorum. Suspendido na ang lisensya mo ng 3 buwan, may impound pa ang motorsiklo mo at pagmumultahin ka pa ng 6,000 pesos. May ilan pang motoristang nasita ang MMDA sa may West Service Road sa Barangay 160 Zone 14, sakop ng Caloocan City dahil mga naka-illegal parking naman. Tuloy, madalas umunong usad pagong ang daloy ng mga sasakyan sa lugar. Masikip na po yung kalsada 2 linya na lang po ito, 2-way pa po ito. At napakahalaga because it interconnects palabas po ng NLEX connector papunta pong Skyway. So kung tutuusin, this is a very busy road already. Pinaguhuli ng mga enforcer ang mga inabutang driver. Yun namang unattended, pinaghahatak. Aabot sa mahigit 50 ang natikitan. 22 naman ang natow. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida nakatutok. 24 oras. Inaprubahan ng Kamara ang panukala para sa 200 pisong aumento sa sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor. Mas mataas ito sa naunang inaprubahan ng Senado na 100 peso legislated wage hike. Kaya panawagan ng isang senador, i-adapt na lang ang bersyon ng Kamara. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. As having been approved on third reading. Lusot na sa ikatlo't huling pagbasa sa Kamara ang House Bill 11376 na nagbibigay ng 200 peso daily wage increase para sa mga minimum wage workers sa pribadong sektor. 172 ang bumoto ng yes, 0 sa no, at 1 ang nag-abstain. Ang botong yes ay salbabida para sa manggagawang nalulunod sa taas ng presyo ng bilihin, taas ng presyo ng petrolyo, taas ng presyo ng tubig, at taas ng presyo ng kuryente. Napakalaking tagumpay nito sa ating mga manggagawa sapagkat malaking tulong ito sa kanilang pang-araw-araw na gastusin at sa pagpapataas ng antas ng kanilang pamumuhay. Some say it will hurt businesses, but I believe when we take care of our workers, we're actually helping businesses in the long run. More income means more spending. More spending means more economic activity. So yes, I voted yes because no one working full-time should still be going hungry. It's time that we give our workers what they rightly deserve. Maraming salamat po. Ayon sa Gabriela Party List, babantayan nila ang panukala hanggang mapirmahan ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Nangyari ang pag-aproba sa panukalang legislated wage hike 1 araw matapos magpulong ang TUCP Party List at si Pangulong Bongbong Marcos. Idinulog ng TUCP sa Pangulo ang panawagan para sa pagprotekta sa mga karapatan ng mga manggagawa, maayos na sahod at paglikha ng mga disenteng trabaho. Tugon ng Pangulo, mananatiling bukas ang pamahalaan sa mga dialogo para sa mga manggagawang Pilipino. Nauna nang naaprubahan ng Senado ang panukalang 100 peso legislated wage hike. Natutuwa naman si Senator Mig Zubiri sa pagpasa ng Kamara sa naturang panukala bilang tulong sa mamamayan. Nanawagan naman siya sa mga kasamahang senador na kung maaari i-adopt ng Senado ang bersyon ng Kamara. Pero kung hindi, magpatawag na raw kaagad ng bicameral meeting para agad na maipasa ito bago mag-adjourn ang Kongreso. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Namataan ang isang Chinese Navy vessel sa gitna ng maritime exercises ng Pilipinas at Amerika sa Zambales. Gayunman, naging matagumpay at payapa ang maritime patrol ng BRP Miguel Malvar na kauna-unahang nitong misyon simula ng makomisyon noong May 20. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Interoperability at seamless communication sa mga kapartner na bansa. Inalamang ito sa nais-sanayin ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard kasama ang kanilang counterparts sa Amerika sa isinagawang maritime exercises sa dagat sa Zambales. Bandang alas 8 ng umaga, nag-link up na ang PCG sa Philippine Navy.
Port Bowser crossing to starboard, range 6 nautical miles, CP 4.3 nautical miles, sir. We're able to test our capabilities. We're able to operate to enhance our interoperability. Kasalukuyan nagpapatrolya itong BRP Miguel Malvar sa karagatan ng West Philippine Sea. Mahalaga ang biyahe na ito ng barko dahil ito ang kauna-unahan nilang fishing mission. Simula nang makomisyon ito, nito lang May 20. Sa haba ng mahigit 118 meters at lapad na halos 15 meters, umaabot sa 28 knots ang takbo ng barko. Meron din itong sopistikadong weapon at missile system. Habang nagpapatrolya naman ang mga barko ng Pilipinas at nasa himpapawid ang helikopter ng Amerika na mata ng isang Chinese Navy vessel na may 10 nautical miles ang layo mula sa aming lokasyon. We were able to detect it sa radar natin from the range of 8 to 10 nautical miles using our sensors, our radar. However, wala naman pong ginawang unusual activities. Sa kabuuan, naging mapayapa at tagumpay ang unang pagsabak ng BRP Malvar kasama ng pagsasagawa ng Maritime Patrol kasama ang PCG, Philippine Air Force at US Marines ng misyon ay mapanatili ang kapayapaan sa Indo-Pacific region. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Is Bea Alonzo in love? The question remains. Sa fans, lalo't spotted ang aktres kasamang businessman na si Vincent Co sa ilang event. Makichika kay Nelson Canlas. Ito na ba ang pinakahihintay na plot twist ng taon? Could it be na ito ang one more chance ni kapuso actress Bea Alonzo? Matapos ang kanyang breakup sa dating fiancé na si Dominic Roque, netizens are abuzz matapos mapansing tila nadadalas kasama ni Bea ang businessman na si Vincent Co. Mula nang makuhanan sila ng pic na magkasama sa Bangkok Airport kamakailan, umugong na ang usapan ng relasyon ng dalawa. Nitong Mayo, naging parte si Bea ng isang malaking event ng kumpanyang pag-aari ng pamilya ni Vincent. Pero hindi na pinayagan ng media na ma-interview si Bea o Vincent. At nang lumabas ang group picture sa post ni Heart Evangelista, magkasamang muli ang couple. Napatanong ang marami, ito na ba ang kanilang soft launch? Lalo silang nagpakilig dahil sa sweet post nang magpa-picture sina Bea at Vincent sa birthday celebration ng road manager ng aktres na si Nina Ferrer. Hanggang ngayon ay nananatiling tahimik ang kampo ni Bea tungkol sa ugnayan ng dalawa. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Ivan Mayrina. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.